paano maka-get over sa isang narcissist or paano maka-move forward sa isang narcissist. Ako'y gumawa ng content at isa si Ma'am, no, nag-comment na yan, si Ma'am Maying Cordova sa nakapanood nun. And dito, i-analyze natin, bibigyan natin ng diin ang isang step or way kung paano makaka-move forward or makaka-get over sa isang narcissist. So bakit natin ito binibigyan ng diin? This is very important. And this is the hardest task or hardest thing na nagagawin ng isang nakasurvive sa narcissistic relationship. So if you are a survivor sa narcissistic relationship, nakaalis ka na, no, nakatakas ka na, nakalaya ka na. The problem is, may trauma ka eh. Ang tawag ng trauma bonding. May trauma ka eh. You have this feeling na mahal mo, hindi mo makalimutan, hindi mo kaya nang wala siya. Alam ko marami sa inyo nakaka-relate dyan. Yung parang mamamatay ka, sa pangyayaring yun, ikamamatay mo na dahan-dahan kang parang feeling mo na nauupos kang kandila. Ang sama sa pakiramdam. Okay, mag-alala? Been there, done that. So, ang gagawin nyo, no, tatanggalin nyo yung mga bagay na nagpapaalala sa inyo. Sa loob ng bahay, basically. Doon muna tayo magsimula sa loob ng bahay. At etong si Ma'am Maying, no, ay malupit ang ginawa. Basahin niyo ang ginawa ni Ma'am. Tama lang din na pinadala ko sa truck ng basurahan ng mga damit na parang ukay-ukay na binigay niya sa akin. Ha ha ha. So maaaring ito si Ma'am ay nadali ng trauma bonding. Nadali si Ma'am ng reregaluhan ng mga damit, tapos sasaktan, reregaluhan, sasaktan. Naipon siguro yung mga damit na ito. Ngayon, ang ginawa ni Ma'am para makamove forward, kasi sabi ko nga dun sa content ko na how to get over sa narcissist, no? I shot that content sa kotse while driving, going to the hospital, no? Susundo kay Meses. So yan, matindi ang ginawa ni Ma'am na yan. Pinadala sa truck ng basurahan. Sa sobra sigurong galit ni Ma'am, o you know, gusto rin niya maalis sa isip niya. Siguro, lagi niya naalaala pag nakikita niya yung damit. And specifically kapag suot niya. So, ang ginawa niya siguro, baka hinubad niya, hindi niya sinuot, tapos nakakita ng truck ng basura, tinapon, pinadala. Pero ako, may tip ako sa inyo, no? May tip ako, Ma'am Cordova, kung ikaw ay nakikinig, kung may natitira pang damit dyan, no, i-donate mo na lang. Huwag mo itapon, sayang. Kung meron ka nakitang yung mga nagtutulak ng kariton, no, na mga pulube, yung mga homeless, iabot mo. No? So, kung magaganda pa yung mga damit, bago pa yan, malaking pakinabang yan. O kaya, no, dun sa mga lugar ninyo na nasalanta may mga nasalanta, no, ibigay ninyo doon sa mga nasunugan o kaya ay natangay ng baha ang bahay nila. No, kung meron sa inyong lugar, bigay nyo. So sa madaling salita, you donate those clothes or mga binigay sa inyo ng narcissist. The purpose is, tanggalin nyo sa bahay nyo yung nagpapaalaala kasi pag naaalaala ninyo, ay hindi kayo makaka-move forward. No? So, donate nyo na lang para kapakipakinabang. So, bakit ko pinupush ito na tanggalin lahat na nagpapaalaala o yung mga niregalo, mga damit, mga kasangkapan, anything na bagay, anything na thing na galing sa kanya nagpapaalaala. It is because naniniwala ako sa tinatawag na out of sight, out of mind. Ano ibig sabihin nun? Kapag hindi mo nakikita, wala dyan, hindi mo maiisip. Kung naiisip mo ngayon siya, lalo mo siyang maiisip pati. No? This is another thing. Diba? Out of mind, out of sight. So, tanggalin. So, wala. Hindi mo maiisip. Ang problema, kung naiisip mo siya tapos nakita mo pa yung damit, another trigger. So, you need to remove those things. Trigger yan eh. Magpapaalala yan sa'yo eh. Diba? So, mahihirapan ka mag-move forward pag ganyan. So, that's the reason why sinasabi ko na tanggalin nyo yan, mga gamit na yan, itapon ninyo, ay wag pala itapon. Ipamigay ninyo. So, ma'am, next time, Ma'am Maying, ha? I-donate mo na lang yan sa mga nangangailangan. Gaganda pa ang itsura o magiging maporma pa yung itsura nung homeless, no? O kaya yung mga nasalanta ng bagyo. Okay? So, see you in my next content. Marami pa tayong pag-uusapan tungkol sa kung paano makaka-move forward sa isang narcissistic relationship o sa isang narcissist kung lagi mo siyang naalala at mahal na mahal mo pa sa tingin mo, sa feeling mo. Pero that's not love. That's trauma. Bye for now. See you in my next content. Bye for now.